May isang uri ng lalaki na hindi mo mahahanap sa lahat ng lugar. Hindi siya ang pinakamayaman. Hindi siya ang pinakamatangkad o pinakapogi sa kwarto. Pero kapag pumasok siya, nararamdaman mo siya. May something sa kanya na mahirap ilarawan ng salita. Parang gravity, parang lakas ng alon na humihila sa iyo palapit kahit hindi mo gustong lumapit. At ang pinaka nakakaloko, hindi niya ginagawa iyon on purpose. Hindi siya nagpe-perform. Hindi siya nagpapanggap. Siya lang ang kanyang sarili. At yun ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ka makaalis sa utak niya. Kilala mo siya, hindi ba? Baka siya ang ex mo na kahit taon na ang lumipas, nariyan pa rin sa likod ng isip mo. Baka siya ang kaibigan ng kaibigan mo na nagpapabago ng simoy ng hangin sa isang kwarto kapag pumasok. Baka siya ang lalaki na nakita mo minsan lang sa buhay, pero hindi mo pa rin malimutan kahit gusto mo nang kalimutan. At ikaw? Nagtanong ka sa sarili mo ng paulit-ulit, bakit? Bakit siya? Bakit hindi ko siya malimutan? Bakit ang iba, kahit gaano sila kagaling, kahit gaano sila kaayos, hindi ko sila mararamdaman sa ganitong paraan? Iyan ang eksaktong tanong na susubukan nating sagutin ngayon, dahil hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa destiny o kung sino ang meant to be. Mayroong tatlong napakatiyak, napakamalinaw na sikreto sa likod ng mga lalaking ganito. Mga sikreto na hindi nila sinasalita ng malakas. Hindi nila ipinagmamalaki. Pero patuloy nilang ginagawa araw-araw. At kung naiintindihan mo ang mga sikreto na ito, mauunawaan mo rin kung bakit ang ilang lalaki ay hindi kayang bitawan ng mga babae. Kahit gaano kabilis lumipas ang panahon. Hindi ito sorcery, hindi ito manipulation. Ito ay filosofiya. Ito ay karunungan na mayroon na tayo mula pa noong panahon ng mga Stoic, mula sa mga sinulat ni Marcus Aurelius sa gitna ng digmaan, mula sa mga lektura ni Epictetus bilang isang alipin na naging pilosopo, mula sa mga liham ni Seneca sa kanyang mga kaibigan. At kahit libo-libong taon na ang lumipas, ang mga katotohanan ito ay nananatiling totoo. Dahil hindi nagbabago ang puso ng tao. Handa ka na bang marinig ang tatlong sikreto? Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Pero bago natin tuklasin ang mga sikreto, kailangan muna nating harapin ang isang masakit na katotohanan. Karamihan sa atin, lalaki man o babae, ay lumaki na may maling paniniwala kung ano ang gumagawa sa isang tao na kahanga-hanga. Nakondisyon tayo ng pelikula, ng social media, ng mga kwento ng ating mga lolo at lola, na maniwala na ang pagmamahal ay isang bagay na nangyayari dahil sa mga panlabas na bagay, dahil sa hitsura, dahil sa kayamanan, dahil sa mga romantic gesture, ang mga bulaklak, ang mga harana, ang mga mensaheng puno ng emosyon sa 3:00 ng umaga. At totoo, ang mga bagay na iyon ay may epekto sa simula, pero hindi iyon ang nagpapanatili ng koneksyon. Hindi iyon ang nagpapalalim ng pakiramdam. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ilang taon pagkatapos ng isang relasyon, nariyan pa rin ang alaala ng isang tao sa puso mo parang nakaukit. Isipin natin si Carlo. Si Carlo ay isang ordinaryong lalaki. Hindi siya ang pogi-pogi sa grupo pero hindi rin siya pangit. Katamtaman ang trabaho, katamtaman ang buhay. Pero lahat ng babae na nakapasok sa kanyang buhay, kahit yung mga nagpa-reject sa kanya, kahit yung mga nagsabi na hindi tayo magwo-work, lahat sila, pagkatapos ng maraming taon, ay natatanong pa rin sa kanilang sarili kung paano si Carlo. May ilan na bumabalik para makipag-ugnayan. May ilan na nagre-reminisce sa kanilang mga kaibigan. May ilan na tahimik na nagmamasid sa kanyang social media nang hindi nagko-comment. Bakit? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa kung gaano kagwapo si Carlo o kung gaano siya kayaman o kung gaano karaming mensahe ang ipinadala niya noong magkasama pa sila. Ang sagot ay nakasalalay sa kung sino talaga si Carlo bilang isang tao, sa mga malalim at mahirap na aspeto ng kanyang pagkatao na hindi nakikita ng karamihan sa ibabaw, pero nararamdaman ng bawat taong lumalapit sa kanya. At yan ang problema natin. Tayo ay nagsisimula sa maling lugar. Tinutuon natin ang ating panahon at enerhiya sa mga bagay na nakikita, ang itsura, ang mga salita, ang mga kilos na visible sa ibabaw. At minamaliit natin, o kaya naman ay hindi natin binibigyang pansin, ang mga bagay na invisible,
ang mga bagay na nararamdaman lamang, ang mga bagay na nagtatayo ng pundasyon ng isang taong tunay na hindi malilimutan. Ang karamihan sa mga lalaki ngayon ay gumagawa ng parehong pagkakamali. Namumuhunan sila sa exterior. Nagpa-gym para sa katawan. Nagbibili ng magandang damit. Nagpapaganda ng social media profile. Natututo ng mga pick-up lines at riz na nakita nila sa internet. At hindi ko sinasabing mali ang mga bagay na iyon. May halaga rin ang mga ito. Pero kung wala kang matatag na pundasyon sa loob, lahat ng iyon ay parang magandang bahay na itinayo sa buhangin. Sa simula, kahanga-hanga. Pagkatapos ng bagyo, wala na. Ang katotohanan ay ito. Ang mga babaeng hindi makalimot sa isang lalaki ay hindi na disgrasya ng kapistahan. Hindi sila nahook ng pagpapanggap. Sila ay nahalinang ng isang bagay na totoo, ng isang bagay na bihira sa mundong ito na puno ng mga tao na nagpapanggap, nagmamalabis, at laging naghahanap ng approval ng iba. At ang bagay na iyon ay may tatlong mukha. Bago natin tuklasin ang mga solusyon, kailangan muna nating maramdaman ang buong bigat ng problema. Dahil kung hindi natin ito nararamdaman ng malalim, hindi tayo magbabago ng tunay. Isipin mo ang lahat ng relasyon na nagsimula ng may siga. Ang pagnanasa, ang excitement, ang pakiramdam na sa wakas ay nahanap mo na ang hinahanap mo. At pagkatapos ay unti-unting namatay. Hindi biglaan. Unti-unti, parang apoy na nauubos ng panggatong, nangyayari iyon sa halos lahat. At sa bawat ulit na nangyayari, may maliliit na pagkabigo na naitipon. Unti-unting natututo ang puso na maging maingat. Natututo itong huwag magtiwala ng buo. Natututo itong maghanap ng mga dahilan para umalis bago pa man masaktan ng malalim. At dahil dito, kapag may dumating na lalaking tunay na may kaugat, lalaking may malalim na pundasyon, lalaking hindi natitinag ng maliit na bagay, lalaking may direksyon at dignidad, ang epekto niya ay doble, triple. Dahil napakarami na nating naranasan ng mga lalaking pansamantala lang ang lalim, kaya kapag nakatagpo tayo ng isang tunay, ang kontrasto ay nakakamanghang maramdaman. Pero narito ang mas masakit na katotohanan. Ang mga lalaking may mga sikreto na ito, ang mga lalaking hindi kayang bitawan ng babae. Karamihan sa kanila ay hindi consciously itinayo ang mga katangiang ito para makuha ang atensyon ng babae. Hindi nila ginawa ito bilang estratehiya para sa relasyon. Ginawa nila ito para sa kanilang sarili. Ginawa nila ito dahil naniniwala sila na ang isang tao ay may responsibilidad sa kanyang sariling pagkatao, na ang pag-unlad, ang karunungan, ang integridad ay hindi mga tool para makakuha ng kasintahan, kundi mga obligasyon ng isang taong nagnanais na mabuhay ng may kahulugan. At yun mismo, ang katotohanan ginawa nila ito para sa kanilang sarili at hindi para sa iyo. Ang eksaktong dahilan kung bakit ka naaakit sa kanila ng napakalalim. Nakikita ng puso ang pagkakaiba ng isang taong tunay at isang taong nagpapanggap. Hindi laging sa una. Hindi laging sa unang linggo o unang buwan. Pero sa paglipas ng panahon, laging lumalabas ang katotohanan. At kapag nakita ng puso ang isang taong tunay, isang taong hindi nagbabago ng kulay depende sa sitwasyon, isang taong may malalim na ugat na hindi mabubunot ng anumang hangin, ang puso ay humahawak. Mahigpit. At madalas, kahit na nawala na ang relasyon, hawak pa rin nito ang alaala. Maraming lalaki ang nagtatanong, paano ko mahahawakan ang isang babae? Mali ang tanong. Ang tamang tanong ay, paano ko gagawing kapani-paniwala ang aking sarili, hindi sa babae, kundi sa aking sariling mga mata? Dahil kapag tama ang sagot sa pangalawang tanong, ang unang tanong ay sumasagot ng sarili nito, handa ka na bang marinig ang tatlong sikreto? Unang sikreto. Ang lalaking may mundo ng kanyang sarili. Isang gabi, habang nakaupo si Marcus Aurelius sa kanyang tolda sa gitna ng digmaan, sumulat siya ng mga salitang ito sa kanyang personal na talaarawan. Mga salitang hindi niya inakala na mababasa ng sinuman, huwag nang mag-aksaya ng panahon sa pag-aargumento kung ano ang dapat na maging katangian ng isang mabuting tao. Maging iyon, simple ang salita, malalim ang kahulugan. Ang unang sikreto ng lalaking hindi kayang bitawan ng babae ay ito. Mayroon siyang mundo ng kanyang sarili. Hindi siya umiikot sa mundo ng ibang tao. May sarili siyang direksyon. May sarili siyang mga pangarap.
May sarili siyang mga interes na hinahangad niya ng may tunay na pagmamahal, hindi para mapahanga ang iba, kundi dahil tunay na nagpapasaya ang mga ito sa kanya. At iruway mo isa sa pinakabihirang bagay sa mundong ito ngayon. Isipin mo ang karamihan sa mga lalaking nakilala mo. Ilan sa kanila ang tunay na may malinaw na direksyon sa buhay? Hindi lang trabaho, hindi lang pera, kundi isang malalim na pag-unawa sa kung sino sila at saan sila patungo. Ilan sa kanila ang may mga hinahabol na mas malalim kaysa sa approval ng iba. Maraming lalaki ngayon ang nabubuhay sa gilid ng mundo ng ibang tao. Ang kanilang kasiyahan ay nakasalalay sa kung gaano sila kamahal ng kanilang kasintahan. Ang kanilang mood ay nakasalalay sa kung gaano sila kareplyan ng pinahahangaan nila. Ang kanilang direksyon sa buhay ay nakasalalay sa kung ano ang inaasahan ng kanilang pamilya, ng kanilang barkada, ng lipunan. Hindi sila nabubuhay sa kanilang sariling mundo. Sila ay bisita sa mundo ng iba at nararamdaman ito ng babae. Nararamdaman niya ito hindi sa mga sinasabi ng lalaki kundi sa mga ginagawa niya. Sa kung paano siya nagre-react kapag tinanggihan. Sa kung paano nagbabago ang kanyang mood depende sa kung may mensahe o wala. Sa kung paano niya inuuna ang kasiyahan ng babae kaysa sa kanyang sariling mga pangarap. Huwag mong unawain ito ng mali. Hindi sinasabi nito na maging makasarili. Hindi sinasabi nito na huwag mag-alaga o huwag mag-invest sa relasyon. Ang sinasabi nito ay ito. Ang isang lalaki na may malinaw na mundo ng kanyang sarili ay mas mapagkakatiwalaan, mas kapanapanabik, at mas kapanipaniwala kaysa sa lalaking ang buong pagkakakilanlan ay nakasalalay sa relasyon. Isipin si Epictetus, ang bitrao, isang pilosopong naging alipin. Sa kabila ng kanyang kalagayan, na literal na wala siyang kontrol sa kanyang pisikal na katayuan, naitatag niya ang isang bagay na hindi maaaring magnakaw ng sinuman, ang kanyang mundo ng loob, ang kanyang mundo ng mga prinsipyo ng pag-iisip ng karunungan. At iyan ang naging pinakanakapangyarihang bagay sa kanya, hindi ang kanyang kalayaan, kundi ang kanyang mundo sa loob. Ang lalaking may mundo ng kanyang sarili ay hindi desperate. Hindi siya umaasa sa iyo para kumpleto ang kanyang sarili. Hindi siya naghahanap ng validation sa bawat mensahe mo. Sa bawat pagkakataon na pumunta kayo, kumpleto na siya at inaanyayahan kanya na makibahagi sa kanyang mundo, hindi mag-rescue sa kanya mula sa kawalan nito. At ito, kaibigan, ay napakaraming kahulugan sa puso ng isang babae dahil karamihan sa ating buhay ay ginagamit natin ang ating enerhiya sa pag-manage ng mga taong nangangailangan ng ating patuloy na presensya para maramdaman ang kanilang halaga. At minsan, pagod na tayo. Minsan, gusto lang nating may isang taong hindi kailangan nating i-reassure ng paulit-ulit. Isang taong matatag sa kanyang sarili at ang ating presensya ay dagdag sa kanyang kasiyahan, hindi kondisyon nito. Paano nangangalaga ang lalaking may mundo ng kanyang sarili? Una, mayroon siyang mga layunin na mas malaki kaysa sa relasyon. Hindi ibig sabihin nito na hindi siya nagmamahal. Ibig sabihin nito na ang kanyang pagmamahal ay hindi ang buong pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Mayroon siyang trabaho na pinagbubuhusan niya ng puso. Mayroon siyang mga pangarap na aktibo niyang hinahangad. Mayroon siyang mga prinsipyo na pinamumuhayan niya kahit walang nanonood. Pangalawa, ang kanyang mood ay hindi fully dependent sa kung paano siya tratuhin ng ibang tao. Kapag nasaktan siya, nakakaramdam siya ng sakit. Totoo yan. Normal yan. Tao siya. Pero hindi siya nasisira. Hindi siya bumabagsak. Napoproseso niya ang sakit, natututo siya mula rito, at nagpapatuloy siya sa direksyon na pinili niya para sa kanyang sarili. Pangatlo, may mga bagay siyang hinahangad na wala kang kinalaman. Mga hilig, mga interes, mga pagbabago sa sarili na personal ang motibo, hindi para ipagmalaki sa iyo, kundi dahil tunay na gusto niya ang pag-unlad para sa kanyang sariling kaluluwa. At kapag nakikita ng babae ang lahat ng ito, nangyayari ang isang bagay na hindi laging nauunawaan ng kaisipan pero nararamdaman ng puso. Nagiging hamon ka. Hindi sa masamang paraan, kundi sa paraan na ikaw ay isang destinasyon na nararapat puntahan, hindi isang default na pagpipilian. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili para makiisa sa kanyang mundo. At yan ay isang napakakapangyarihang pakiramdam. Sinabi ni Seneca sa isa sa kanyang mga liham. Ang isang taong hindi marunong mamuhay ng mag-isa ay hindi dapat asahan na maayos ang kanyang pamumuhay kasama ang iba.
Ang lalaking may mundo ng kanyang sarili ay alam kung paano mamuhay ng mag-isa. At hindi ito kalungkutan. Ito ay kalayaan. At ang kalayaan na iyon, kapag pinili mong ibahagi sa iba, ay nagiging isang regalo, hindi isang obligasyon. Ikalawang sikreto, ang lalaking hindi natatakot sa katotohanan. Isang bagay na hinahanap ng lahat ng tao sa mundong ito, lalaki man o babae, bata man o matanda, ay simpleng ito. Isang taong maaari mong pagkatiwalaan. Hindi lang pagkatiwalaan sa paraan na hindi siya magtataksil, hindi siya magsisinungaling tungkol sa malalaking bagay. Mas malalim kaysa doon. Isang taong maaari kang maging tunay, kung saan hindi mo kailangang mag-filter ng lahat ng sasabihin mo, kung saan maaari kang magkamali at hindi ka tatakasan, kung saan ang pagpapakita ng iyong kahinaan ay hindi magbubukas ng pinto para saktan ka. Ang ikalawang sikreto ng lalaking hindi kayang bitawan ng babae ay ito. Hindi siya natatakot sa katotohanan. At ito ay may dalawang mukha. Ang unang mukha, hindi siya natatakot sa kanyang sariling katotohanan. Hindi siya nagtatago ng mga insecurities sa ilalim ng maraming layer ng pagmamalaki at pagpapanggap. Hindi siya nagpapanggap na wala siyang mga pagkukulang. Kilala niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga lakas at ang kanyang mga kahinaan. At tinatanggap niya ang parehong ito ng walang pagdamay sa sarili at ng walang labis na pagmamalaki. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na self-knowledge. At para sa kanila ito ang pundasyon ng lahat ng karunungan. Sa Meditations ni Marcus Aurelius, paulit-ulit siyang bumabalik sa isang tema, ang pag-alam sa sariling mga limitasyon. Hindi siya nagsulat ng mga salitang iyon para mapahanga ang iba. Isinulat niya ang mga ito para sa kanyang sarili, sa mga sandaling nag-aalangan siya, sa mga sandaling natatakot siya, sa mga sandaling hindi siya sigurado sa kanyang sarili. At sa pag-amin ng mga kahinaang iyon sa papel, nagiging mas matatag siya. Ang lalaking hindi natatakot sa kanyang sariling katotohanan ay may isang kapangyarihang hindi mayroon ng marami. Maaari siyang maging honest, totoo, tunay. At ito ay napakaraming kahulugan sa isang mundo kung saan ang karamihan ay nagtatago ng kanilang tunay na sarili sa likod ng mga fasad. Kapag sinabi ng ganitong lalaki na mahal ka niya, naniniwala ka. Dahil kilala mo na hindi siya nagpapanggap. Kapag sinabi niyang nasasaktan siya, nararamdaman mo ang bigat ng salita dahil alam mong hirap siyang sabihin iyon at ang pagsasabi niya nito ay isang pagpapakita ng tiwala sa iyo, hindi kahinaan. Kapag sinabi niyang hindi siya sigurado sa isang bagay, mas nagtitiwala ka sa kanya dahil alam mong kapag sigurado siya, totoong sigurado siya. Ang ikalawang mukha, hindi siya natatakot sa katotohanan ng sitwasyon, hindi siya nagpapanggap na ang mga problema ay hindi umiiral. Hindi siya umiiwas sa mahihirap na pag-uusap. Hindi siya nagmamasid mula sa malayo sa mga bagay na kailangang harapin. Isipin mo ang karamihan sa mga breakup na naranasan mo o narinig mo. Ilan sa mga iyon ay nauwi sa masakit na pagtatapos dahil ang isang tao, o pareho, ay hindi kayang harapin ang isang mahirap na katotohanan? Nagtiis ng masyadong matagal ang isa dahil ayaw ng sakta ng isa? Nagsinabing okay lang ang isa kahit hindi okay? Nanatiling tahimik ang isa tungkol sa isang bagay na matagal na nilang nararamdaman? Ang lalaking hindi natatakot sa katotohanan ay hindi ganoon. Kapag may problema, kausapin niya ito. Hindi agresibo, hindi mapanakot, pero diretsahin. Kapag hindi siya masaya sa isang bagay, sasabihin niya ito, may respeto, may pag-iingat, pero malinaw. Kapag kailangang magdesisyon tungkol sa relasyon, haharapin niya ang desisyon. Hindi ito iiwasan hanggang sa masyadong huli. At ito ay napakahalaga para sa babae